mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong week na to. Pwede nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Hindi man para sa inyo itong magiging reading niya, di ba? Para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo kasi baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up ng energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon. So, ang bida natin ay lalaki. Lalaking single. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Okay? Pero, again, mas tatama to sa lalaki. Lalaking single, biyudo, o pwedeng ito yung ex-husband, ex-boyfriend ng babae na viewer. So, case to case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So, yung lalaki dito, ano to? 4 of Cups. Ito, 2 of Cups, the Strength card. Ito, King of Swords. Ano to? Alamin natin tong 4 of Cups. Well, ang dating sa akin, either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi may darating na new love interest or baka nga dumating na sa iba sa inyo. So either dumating na to o darating pa lang. Kaya lang di nga type dito. Hindi type ng iba sa inyo tong new love interest. Pero tingin ko, kung magtutuloy-tuloy ang communication, magkakaroon ng sense of connection. May chance ng development. Okay? So, at first, hindi type. Pero kung magtutuloy-tuloy nga ang communication, may improvement dito ng connection. Kaya lang, itong strength card natin. So, sa madaling salita, titibay. Kasi strength eh. Titibay ang connection o lalalim ang friendship. Maganda kung clarify natin to para mas clear. Ano tong strength card natin? High priest. Paano yan? Dahil nandito yung High Priestess plus Strength card, bibigyan tayo ng idea na mabuti naman ang intention. Itong love interest na darating o baka dumating na sa buhay ng iba sa inyo. Na para bang bigyan ng chance. Ganun ang dating. Dahil mabuti naman yung tao. Kasi intuition na to eh. Magmumukha na tong intuition o guidance na
pagtibayin ang connection. Dahil mabuti naman natago siya. Yung new love interest. Or depende sa inyo kung gagawin yung friend o ile-level up itong connection na to. Pwede rin kasing strength I love kung ile-level up tong connection into a relationship. So again, ang bida dito ay lalaki, di ba? Pero pwede rin sa babae kung extrovert, pero mas tatama to sa lalaking single, biyudo, o kung ang nanonood ay babae, pwedeng ito yung ex-husband nila o ex-boyfriend. Anyways, punta tayo sa group. Since mahaba pa yung time. Ito yung possible new love interest na darating sa buhay ng iba sa inyo. Libra, Kapwa, Libra ulit. Pero Gemini yung reading natin. So, Libra, specifically Libra. Dalawang Libra. O Sagittarius, Pisces. Halimbawa, hindi tumama sa inyo. Di baka tumama sa mga na malapit sa inyo. Kakilala o idol. Ito yung zodiac sign niya. Virgo, Aquarius o Scorpio. Ito naman yung description natin. Same instruction. Kung dito tumama sa inyo, di baka tumama yung clues sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may something sa hitsura niya na exact. So, may someone na powerful. So, yung lalaki ay probably may balbas. O baka nga, facial hair na to. Hindi balbas ay bigote o both. Ano ito? Mas bata sa inyo. So, yung new love interest ay mas bata sa inyo. O yung lalaki yung mas bata sa inyo. Anyways. Punta na tayo sa susunod. Kung masasabi nito. Ay, kama talaga. Ito isa. Right. Depression, phobia, paranoid, coach, advice, obedience, knowledge. Ano to? So, since di ko maintindihan, dito na tayo rely sa information nito. Ano? Mukhang makaka-receive ang iba sa inyo ng information, pero probably through call to, kasi bird to o communication na lang in general.
galing yung communication na sinasabi ko. O announcement, declaration. So someone authoritative o in authority, like government official o government department o admin kung to ay workplace, HR, ewan ko kung anong malalaman nyo, pero more parang hindi nyo magugustuhan yung information kasi may knowledge dito o ng iba sa inyo o kakilala nyo. Kung dito tumama sa inyo di sa kakilala nyo, hindi nila magugustuhan yung information kasi information, announcement, government o admin o someone in authority o place na nag-hold ng authority. So, diyan papasok yung kung may utang. Siyempre, kung may utang, lalo sa tubig, kuryente, di yan, notice of disconnection o telepono na kailangan ng bayaran. Bill to, more like bill to na para bang matatakot yung iba sa inyo kasi walang pambayad. O loan, pambayad sa loan. O problem sa workplace, kung admin, HR, yun lang naisip ko. So, gagamit lang tayo ng ganito kapag di ko naintindihan. So, titigil na ang deception. Thankfully. Pero saan part yun? Relationship, friendship, o sariling kapamilya. Para lang may idea tayo. Oh, eto maganda. Ano ang mag-stop dito? Deception, probably cheating. More like katama to sa long distance relationship na may cheating na nangyayari. Mag-stop na daw. Thankfully. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero dun siya tatama sa long distance relationship na may cheating na involved o magkakaroon pa lang ng cheating. So again, mag-stop din naman yung don't worry. O pwede rin kung dito literally cheating o jealousy. Anyways, kukuha ko dito ng 3 cards. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. Ayan, tumasin natin. General advice na to for the whole week. Spiritual teacher, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Ito. Flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Batang lily. Sabi,
Kaya lang maliwanag. Ayan. Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Anyways, hanggang dito na lang. Bye.